Pinatutup ni Mabel ang bibig niya dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ng anak niya. Paulit-ulit siyang umiiling, ayaw niyang maniwala sa sinasabi ng anak niya. Nilapitan naman na ni Amy, ang kapatid niya para alalayan to. Nakikinig at nanonood lang naman si Santino at Justin. Gusto ring malaman ni Santino ang totoo. Sino ba talagang nasa likod ng pagsaset up sa kanila ni Bianca sa isang kwarto? Tell me that you're lying, wika ni Mabel habang umiiling. Pagsisinungaling pa ba ang tingin niyo sa mga sinasabi ko? Matagal ko nang sinabi sa inyo. Natanggap ko nang nangyari sa amin ni Santino. Pinapalaya ko na siya at pinapaubaya ko na siya kay Lian. Hindi si Santino ang ama ng pinagbubuntis ko. Wala siyang alam sa nangyayari sa akin. In fact, this is all your fault, ma'am. Sa kagustuhan mong makapaghiganti sa mga alosero. Pilit mo kong ginagamit. Gusto mong saktan ko si Lian sa pamamagitan ng pang-agaw sa asawa niya. Ayaw mo maniwala sa akin. Yan naman ang hirap sa inyo eh. Kapag alam mong ikaw ang may kasalanan, ayaw mo kong paniwalaan. Gusto mo ikaw palaging tama. Ayaw mong tumanggap ng pagkatalo. Sinunod kong gusto nyo, nakuha yung investment na gusto nyo mula kay Mr. Lu. Pero ang kapalit nun ay ang dangal at puri ko. May diinasad ni Bianca habang patuloy pa rin na umiiyak. Halos mawala naman ng balanse si Mabel dahil para bang nanghihinang mga tuhod niya. Napahawak siya sa kamay ng sofa. Anong kasalanan na nagawa niya sa anak niya? Is it really her fault? Siya ba talagang sumisira sa buhay ng bunso niyang anak? Tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak ng mga luha ni Bianca habang nakatingin siya sa kanyang ina. Masakit para sa kanya na maalala nangyari sa kanya noon gabing kasama niya si Mr. Lu. Nagmakaawa ako, nakiusap ako, lumuhod ako sa kanya na kung pwede, huwag niya nang gawin. Pinilit kong lumaban pero nabang lakas ko sa lakas niya. He threatened me na kapag nagsumbong ako at may nakaalam na ginawa niya sa akin, pababagsakin niyang business natin. Sisirain niyang pangalan ko, sisirain niyang image ko sa publiko. May record siya na ginawa niya sa akin, ng pangbababoy niya sa akin. Sa buong magdamag na yun, paulit-ulit niyang ginawa at alam mo kung anong pinakamasaklap sa lahat? Pinapasok niyang dalawa niyang gwardya. Pinagsaluhan nila ako na parang isang pagkain habang tuwang-tuwang nanonood si Mr. Lu. Napakadumi kong babae. Napakadumi ko! Nagwawalang saad ni Bianca habang sinusuntok niyang tiyan niya. Bianca, tama na! Tama na please! Umiiyak na rin saad ng ate niya. Sa sobrang pag-iyak ni Bianca, ay nawala na naman siya ng malay. Mabilis na kumilos si Santino. Sinalo niya si Bianca dahil muntik na silang matumba ni Amy. E-ready mo yung sasakyan, utos ni Santino kay Justin. Mabilis namang lumabas si Justin para ilabas ang sasakyan nila. Binuhat na ni Santino si Bianca. Minsan pa niya tinignan si Mabel na natutulala na rin. Hindi na lang nagsalita si Santino at nilabas na si Bianca ng bahay. Sinakay niya na ito sa sasakyan niya at umalis na sila para dalhin sa ospital si Bianca. Naiwan naman ang mag-ina sa bahay ni Santino. Sa panghihina ni Mabel ay napaupo na lang siya sa sofa habang galit na nakatingin sa kanya si Amy. See? Kita niyo na kung anong ginawa niyo kay Bianca. Masaya na ba kayo na nakuha niyong gusto niyo? Masaya ka na ba? Malakas ang sigaw ni Amy na halos dumagundong sa loob ng bahay ang sigaw niya. Paulit-ulit na pala siyang nakiusap sa inyo na palayain na sa Santino pero ni minsan ba nakinig ka man lang sa kanya? Hindi, di ba? Di ba? Aniya na halos maubusan siya ng hangin sa katawan. Napahilamos na lamang si Amy sa mukha niya saka siya umiyak. Ini-imagine pa lang niya kung anong naging buhay ng kapatid niya nang gahasain to ng mga tauhan ni Mr. Lu. Para bang hindi niya nakakayanin. Na para bang mawawala na rin siya ng malay. Napapahigbi na lang si Amy. Naawa sa kalagayan ng kapatid niya. Isa itong sikat na model pero nang dahil sa kasakiman ng kanilang ina, unti-unti na walang nakilala nilang Bianca. Kung una pa lang sana pinakinggan niyo na siya. Siguro hindi to nangyari. Kung sana una palang hinayaan niyo na siyang makabalik ng New York, baka sakali hindi nila binahabay si Bianca. Nasa huli ang pagsisisi. Sana kuha niyong aral na hindi na dapat habulin pang nakaraan. Kapag gumaling na si Bianca at naging okay ng lahat sa kanya, isasama ko na siya sa akin. Hindi ko na siya iiwan sa inyo kahit na kailan. My sister deserve more. Malamig na saad ni Amy sa kanya tinalikuran ng kanyang ina. Siya nga pala, sana makuha niyong kasiyahan sa puso niyo kapag nagtagumpay kayo sa paghihiganti nyo. Good luck! Pahabol pa niya bago tuluyang umalis sa bahay ni Santino. Nangihina naman si Mabel dahil sa mga nalaman niya at sa mga natanggap niyang mga salita sa mga anak niya. Ang gusto niya lang naman ay maging masaya si Bianca.
Akala niya si Santino ang nakapagpasaya sa anak niya, pero mukhang naging bulag-bulagan at naging bingi-bingihan siya. Kasalanan niya ba talagang lahat? Naidala naman ni Santino at Justin si Bianca sa ospital. Nakumpirma nilang buntis nga si Bianca. Tinignan ni Santino si Bianca. Malayong malayo ng katawan nito sa dati. Pumayat ito. Medyo pansin na mga buto sa pisngi niya at malalim na rin ang mga mata niya. Tila ba hindi niya na makilala si Bianca dahil sa laki ng pagbabago nito sa katawan. Napapabuntong hininga na lang si Santino, naawa sa kalagayan ng ex-fiancé niya. Sa mga nakalipas na linggo ay puot at galit ang nararamdaman niya para kay Bianca. Pero biktima rin pala ito katulad niya. Ipahuli mo si Mr. Lu at siguraduhin mo makukuha yung video na nasa kanya para gawin nating ebidensya laban sa kanya. You need to make sure na makuha ang justice para kay Bianca. Utos ni Santino. Samantala naman simula nang umalis si Santino ay wala pa ring mood si Lian. Malalim pa rin ang iniisip nito. Hindi naman na yun pinansin ni Paloma dahil iniisip niya na baka pagod lang si Lian sa pag-aalaga sa mga anak nila. Kahit na may kasama naman siyang mag-aalaga. Katatapos lang nilang kumain ng umagahan, nagpapahindag pa si Paloma habang nagsa-cellphone bago matulog. Napaayos siya ng upo nang makita niyang ilang picture. Kunot noon niyang tinignan at kinilala kung kapatid niya ba talagang nasa litrato. It can't be. No! Anas niya, mabilis na humabog ang puso niya. Namumuo na naman ang inis at galit para sa kapatid niya. Ito bang ginagawa ni Santino kapag walang asawa niya? Talaga bang may nangyayari ba sa kanila ni Bianca? Napahilot si Paloma sa noo niya. Siguradong isang malaking gulo ito para sa kanilang mag-asawa kapag nalaman to ni Lian. Shit! Mahina niyang usal. Naikuyom niyang kamao niya nang kasama niya palang ang kapatid niya, mabubugbog niya talaga to. Bakit may picture sila ni Bianca talagang parehong wala pang saplot? Nang dumating si Lian ay mabilis na itinago ang cellphone niya. Natatakot na makita ni Lian ang picture ni Santino at ni Bianca na nasa isang kamat magkatabi. Hindi ka pa ba matutulog? Ilang araw ka na hindi nakakatulog ng diretso ah. Sad ni Paloma sa kanya binulsa ang cellphone niya. Ayos lang ako ate, tanging sagot niya. Simula nang umalis si Santino ay tila wala pa rin ganang magsalita si Lilian. Posible bang may alam na ito? May problema ba? May nangyari ba? Tanong ni Paloma. Tahimik lang naman si Lian, may kinikim-kim din at ayaw niyang sabihin sa mga tao na sa paligid nila. Wala ate, I'm fine. Sagot niya. Nang may matanggap na notification si Lian ay kinuha niyang cellphone na nasa bulsa niya. Binuksan niyang email na dumating sa kanya. Napalunok siya at napatitig sa nakikita niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Habang tinitingnan yun, mabilis siyang nilapitan ni Paloma para makitang tinitingnan nito. Naistatwa na lang din si Paloma na ma-receive din ni Lian ang picture na sinendin sa kanya. Pinatay ni Lian ang cellphone niya at binabayin sa lamesa. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Pilit na kinakalmang sarili niya. Tipid siyang umiti kay Paloma pero natutup na lang ni Lian ang bibig niya para sana pigilan ang pag-iyak niya pero masakit pa rin pala. Niyakap ni Paloma si Lian. Hinaplos nitong likod niya. I'm sorry. I'm sorry for what he did. Hinging paumanhin ni Paloma. Siyang nahihiya sa ginawa ng kapatid niya kay Lian. Hayaan mo kapag dumating ang lalaki na yon, makakatikim siya sa akin. Sisermonan ko siya at sisiguraduhin ko na pagsisisihan niya ang ginawa niya sa'yo. Ani ni Paloma. Tahimik nang namang umiiyak si Lian. Pakiramdam niya ay libo-libong karayom ang tumutusok sa dibdib niya. Naalala niya rin ang nangyari sa kanya. Niloko na rin siya na naging ex niya at masakit yun para sa mga babae. Humiwalay na si Paloma kay Lian. Pinunasan niya mga luha ni Lian. You need to be strong, Lian. Isipin mong kambal mo. Kailangan ka nila. Huwag kang papaapekto sa mga taong katulad nila. Mga wala silang kwenta kasama ng kapatid kong manloloko. Hindi ko siya papupuntahin dito para makapagpahinga ka. Natatakot ako na baka sumabog ka sa galit kapag kaharap mo na siya. Hindi pa naghihil ng katawan mo mula sa panganganak kaya pakiusap. Kumalma ka para sa sarili mo at para sa mga anak mo. Wika ni Paloma. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lian. Sa kanya pinunasan ng mga luha niya. Nang makita niyang may tumatawag sa phone niya, ay kinuha niya yon. Hindi yun nakarehistro sa kontak niya. Kaya nagdalawang isip siyang sagutin. Inagaw naman ni Paloma ang phone sa kaya sinagot. Sino to? Bianca? Galit na sagot ni Paloma. Ang kapal din naman ng mukha mo. Naubusan ka na ba talaga ng lalaki para akitin mo pang asawa ng iba? Para kang dahon na Makati. Kung kanino-kanino na lang humahawak. Gaano na ba kakati ang puwerta mo para patulan mo pang taong may asawa na? Galit na sigaw ni Paloma. Halos singalin pa siya dahil sa pagpipigil niya na malakas na sigaw. Siguro mas lalo kayong manggagalaiti kapag nalaman yung buntis si Bianca sa Sistinong ama. Wika ng babae na sa kabilang linya. Natulala na lang si Lian.
Shit you kung sino ka man, mga higad, mga walang kahihiyan sa sarili't makakating nila lang. Gigil na sigaw ni Paloma. Napapahigpit na rin siya sa pagkakahawak niya sa cellphone ni Lian. Sa tindi ng galit niya, para bang ibubuhos niya na ito sa walang kamalay-malay na cellphone ni Lian. Iniwas ni Lian ang paningin niya. Pinatay na ni Paloma ang tawag. Linis siyang napasipa sa sahig. Santino Zephyr! Malakas sa sigaw ni Paloma. Kapag nasa harapan niya lang si Santino, ay hinila niya ng mga buhok nito. Sinilot ni Paloma ang sentido niya, pakiramdam niya ipuputok ang mga litit sa ulo niya. Sumasakit ang ulo niya sa gulong, ginawa ng kapatid niya. Paano niya ito aayusin? Lalo na kung buntis na talaga si Bianca. Tiningnan ni Paloma si Lian, blankot malamig ang ekspresyon ng mukha nito. Mas natatakot si Paloma sa mga taong kalmado at tahimik. Paano kung biglang sumabog ang kinikim-kim nito? Napapailing na lang si Paloma. Kung saktan man ni Lian si Santino ng physical at ipakulong ito, hindi niya pipigilan si Lian, bagkus tutulungan pa niya to. Nakapili na siya kung sinong dapat niyang kampihan. Wala siyang pakialam kahit nakapatid pa niya si Santino. Anong balak mo? Tanong ni Paloma dahil hindi umiimik si Lian. Kung balak mo silang ipakulong, susuportahan kita. Sapat ang ebidensya na yan para ipakulong silang dalawa. Sad ni Paloma. Umiling naman si Lian. Kung hihiwalayan mo si Santino, ako nang bahala sa divorce agreement niyo. Sisiguraduhin ko makukuha mong lahat ng yaman ng kapatid ko. Dagdag pa niya. Santino already told me about this, ate. Masakit na para sa akin na marinig mula sa bibig niya na posibleng may nangyari sa kanila ni Bianca. Kahit na wala siyang maalala pero makita ang picture nila na magkasama. Masakit pa rin pala kahit na aware na ako about this. Bago pa man umalis si Santino, may tiwala ako sa asawa ko, ate. But I'm still mad at him dahil hinayaan niya magtagumpay ang plano ng mga taong yun. I'm still mad at him dahil hinayaan niyang mahulog siya sa bitag nila. Mahal ko si Santino at hindi ito magiging dahilan para masirang binuo naming pamilya. Paulit-ulit man nila kaming pilit sirain. Pipiliin ko pa rin ang makakabuti sa mga anak ko. Mahal ako ni Santino. Alam ko, tramdam ko yun, ate. Masakit man para sa akin pero hindi to dahilan para iwan ko siya dahil alam kong biktima rin siya. Sad ni Lian. Namamangha naman na nakatingin si Paloma sa kanya. Hindi niya akalain na sobrang tatag ng loob ni Lian para tanggapin pa rin si Santino. Kung sa bagay, kung biktima rin naman ito'y wala siyang kasalanan. Matamis nang umiti si Paloma sa kanya niyakap si Lian. Tila ba biglang naglaho ang galit na nararamdaman niya para sa kapatid niya kanina. Santino is so lucky to have you, Lian. Masyado kang mabait. Mabilis kang magpatawad pero sana alam mong ginagawa at pinaglalaban mo. Huwag ka sanang padadaig sa mga taong paikutin ka lang. Tandaan mong ikaw ang kakampihan ko. Sa'yo ko sasama kahit na kapatid ko pang asawa mo. Ani ni Paloma. Tinawagan ni Paloma ang kapatid niya. Gusto niya itong makausap dahil para bang sasabog ang dibdib niya sa galit kapag hindi pa niya ito kinausap. Sa unang tawag, hindi sumagot si Santino kaya muling tinawagan ni Paloma. Nakakailang ring bago ito sumagot. Mabuti naman at sumagot ka na, animal ka. Galit agad ang bumungad kay Santino. Nilayo ni Santino sa tenga niya ang cellphone niya dahil siya malakas na boses ng ate niya. Ano ba yun? May nangyari ba? Kalmadong tanong ni Santino sa ate niya. Kailan ka ba babalik dito? Uunahin mo pa ba yan kaysa sa asawa mo? Buwisit ka talaga, Santino Zephyr! Nagtataka naman si Santino sa dahilan ng galit ng ate niya sa kanya. Zephyr, tawag ni Bianca sa kanya. Napakunot naman ang noon ni Paloma nang marinig niyang boses ng babae na yon. Nasaan ka? Sino kasama mo? Kasama mo na naman bang malantod mong ex? Nasaan ka, Santino Zephyr? Nailayo na lang ni Santino ang cellphone niya sa tenga niya dahil sa tindi ng galit ng ate niya sa kanya. Para bang lalabas na ito sa cellphone niya. Napapabuntong hininga na lang si Santino sa kanya. Calm down, please. May di na wika ni Santino pero tila ba walang makakapagpakalma sa ate niya. Kasama mo ba siya? Kasama mo bang homewrecker na yan, ha? Sagutin mo ko. Kakalbuhin talaga kitang bata ka. Kapag nalaman ko lang nakasama mong kabit mo, ilalayo ko sa'yo mag-iina mo. Nakatingin naman si Bianca kay Santino. Nasa ospital pa rin si Santino. Ninalaw lang naman ni Santino si Bianca dahil gusto niya itong tanungin. Gusto niyang kumpirmahin lahat ng mga narinig niya kahapon. Pero tumawag naman ang ate niya. Ano? Kasama mo ba siya? Kasama mo bang Bianca na yan? Sa lakas ng boses ni Paloma ay rinig na rinig pa rin ni Bianca ang mga sinasabi niya. Kahit hindi naka-loudspeaker ang phone ni Santino. Sagutin mo na lang siya dahil baka lalo pa siyang magalit sa'yo. May hinihingwi ka ni Bianca na narinig din ni Paloma.
Magagalit na naman si Paloma nang unahan na siya ni Santino. Makinig ka nga muna bago ka magalit. Ano bang nangyari? Ano bang ikinagagalit mo? Tanong ni Santino. Nasaan ang asawa ko? Kasama mo ba siya? Tanong pa niya. Nasa loob ng kwarto si Lian, kasamang kambal. Tinawagan lang kita dahil hindi ako makatulog sa buwisit ko sa'yo. Buwisit ka talaga, inis pa rin saad ni Paloma. May nagsend sa asawa mo ng scandal picture niyo ng malanding si Bianca. Hindi porket mabait ang asawa mo, sasamantalahin mo na yon. Maring ipinikit na Santino mga mata niya. Alam niyang picture na yon dahil na-receive niya rin ang picture na yon. Bakit kailangan pa nilang isend yun sa asawa niya? Para sirain ang relasyon nila? Kapapanganak pa lang ng asawa niya at siguradong pagod at puyat pa ito sa pag-aalaga sa mga anak nila. Naikuyom ni Santinong kamao niya. How's my wife? Is she okay? Nag-aalala niyang tanong. Rinig niya naman ang hilaw na pagtawa ni Paloma. Okay, yun bang inaasahan mo? Ang okay lang siya? Gago ka ba? Masyado ka na mapagsamantala sa asawa mo. Porket palagi kang iniintindi. Hayop kang kupal ka. Gigil na rin na saad ni Paloma. Masasabi niya na yata talaga lahat ng salita sa kapatid niya. Naintindihan naman yun ni Paloma kung nasasaktan ng ate niya dahil sa kasalanan niya. Paano naman ang asawa niya? Siguradong doble ang sakit na nararamdaman ng asawa niya. Iniisip pa lang niya umiiyak ito nang dahil sa kanya, nasasaktan na rin siya. Para bang sumisikip ang dibdib niya. I'm sorry ate, I'll talk to her again kapag nakauwi na ako dyan. Sa ngayon, kailangan ko na munang tapusin ang lahat ng problema dito. Nasa ospital si Trixie dahil pinagkamalan nilang itong siya si Lian. Pagpapaliwanag ni Santino, nabaling naman ang atensyon ni Paloma sa nangyari kay Trixie. Why? What happened to her? Kuryoso niyang tanong. Mukhang masyadong naging agresibong mga taong gustong saktan si Lian. Saka ko na ipapaliwanag. Ikaw na munang bahala sa asawa ko. Siguraduhin mong hindi siya duduguin. At sasakitin ate. Pakiusap. Nakikiusap na saad ni Caleb. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kasama mo bang babaeng yan? Hindi pa rin tumitigil na saad ni Paloma. Tinignan ni Santino si Bianca. Iniwas naman ni Bianca ang paningin niya. Kasama ko siya, pero may kailangan lang akong tanungin sa kanya. Mali ang iniisip mo. Kung gusto mong mapanatag ang isip mo, kumpirmahin mo si Bianca. Walang nangyari sa amin, sagot niya. Ibinigay ni Santino kay Bianca ang phone niya. Answer her questions, utos niya. Napalunok naman si Bianca saka siya tumikhim. Hello Ate Paloma, it's me Bianca. Mahinhin niyang wika. Napapataas naman ng kilay si Paloma kahit hindi yun nakikita ni Bianca. Maniwala ka sa amin. Wala kaming relasyon ni Santino. Yung picture na nakarating sa'yo. Sa net up lang kami. Nakainom kasi ako nung gabing yun pero alam ko pa rin ang ginagawa ko. Walang nangyari sa amin ni Santino. Maniwala ka. Pagpapaliwanag ni Bianca pero tila bahirap si Paloma na maniwala. Buntis ka raw. Sinong ama? Yan bang sinasabi mong walang nangyari sa inyo? Masungit na tanong ni Paloma. Tinignan ni Bianca si Santino. Kailangan ba niyang sabihin ang nangyari sa kanya? Trauma na yon para sa kanya. Masakit para sa kanya na alalahanin pang isang gabing binaboy siya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Bianca. They raped me. 3 people raped me ate bago kami sinetap ni Santino. Hindi si Santino ang ama ng ipinagbubuntis ko. Wala rin akong balak na isilang ang batang ito dahil siya lang ang magpapaalala sa akin ng mapait na nakaraan. Alam mo kung gaano ko kamahal ang kapatid mo. Kung siya man ang ama na magiging anak ko, bakit ko siya ipapalaglag? Kung gusto mo magpapa-DNA ako para mapanatag ang isip niyo. Pakisabi na rin kay Lian Ate Paloma dahil ayaw ko nang ulit-ulitin na sabihin ang nangyari sa akin. Masakit para sa akin na alalahanin ko pang gabing nagmakaawa ko ng sobra para lang wag nilang gawin ang binabalak nila. Pero kahit na anong pagmamakaawa ko, hindi sila nakinig sa akin. Pahina ng pahinang pagkakwento ni Bianca. Natahimik naman si Paloma. Galit siya kay Bianca pero bakit naawa siya dito? Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawa sa kapatid ko, Bianca. Dahil kapag nalaman kong mga panloloko mo, maghihiwalay yung mga buhok mo sa anit mo. Hindi ko palalampasin ang kasalanan mo at hindi kita mapapatawad. May diinasad ni Paloma sa kanya ibinaba ang tawag.